Guro, anak ng butihin, ng Diyos amang masintahin, ikay hari ng Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus sa mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Inihiling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 18 linggo sa karaniwang panahon. At maganda po na maintindihan natin ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pong Ebanghelyo ng kanyang sabihin sa kanyang mga alagad na huwag kayong matakot, si Jesus ito. Ano po ang nangyari? Habang ang mga alagad ay tumatawid sa kabilang ibayo, nakakasay sa isang bangka, nagkaroon ng malakas na alon at ang sinasabi po dito, sinasalpok sila ng malakas na alon dahil pasalungat sila sa hangin. Pasalungat. Hindi ko alam kung talagang yun ang tanging daan o kaya naman, kasi marami po sa mga alagad, kung matatandaan po ninyo, mga ekspertong mga mangingisda. Ang buhay nila, bago pa nila nakilala si Kristo, pangingisda na. So more or less, alam nila kung malakas ang alon, alam nila kung
ngayon maraming isda o kaya kung saan. Kasi di ba kapag maliwanag, wala yan mahuhuli kasi kalat ang isda. So alam nila yan. Kaya minsan parang bakit sila pasalungat sa hangin? Kaya tuloy, normal lang na sasalpukin sila ng malakas na alon kasi nga pasalungat sila sa hangin. Nakukuha po ba? So parang, di ba, ang lagi naman sinasabi natin, so tayo ay nakasakay sa isang bangka. Para marating natin yung kabila, marating natin yung goal natin, kailangan natin mag-isip ng mabuti. Pero ang nangyari sa mga alagad, no, at pwede sa atin din, masyado tayong tumitingin at nagfo-focus sa mga hampas ng alon ng buhay natin. Masyado tayong nagfo-focus sa mga problema. Masyado tayong nagfo-focus sa sakit o kung ano paman. Nakakalimutan natin tumingin at mag-focus kay Kristo. So, bakit nakakaranas tayo ng mga hampas? Bakit nakakaranas tayo ng mga pag-uga? Nakakaranas tayo ng mga problema? Madalas, nawawala ang focus natin kay Jesus. So, alam niyo na. Alam na natin, no? Kung bakit sasabihin niyo, nagdarasal naman tayo. Ganun din naman ang mga alagad. Kaya lang dumarating sa punto ng buhay natin na, yun nga, mas nakukuha yung atensyon natin at mas natatakot tayo kaysa ang manalig kay Kristo. Kaya marami sa kalagitnaan sumusuko na. Sa kalagitnaan umaayaw na, umaatras na. So paano mararating yung kabila? Kung dun sa gitna, bigla tayong magkakanya-kanya. Kung sa kalagitnaan ng buhay, dahil may mga problema, mag-iiwanan na tayo, magsusukuan tayo. Paano natin mararating ang dulo ng ating paglalakbay? Kaya nga, no, dito sa sitwasyong ito, kung pagninayan mo pang mabuti, wala pa si Jesus sa bangka habang sila ay natataranta, natatakot na baka lumubog. Wala si Kristo sa bangka, pero paparating na si Kristo. At nung sumakay si Kristo doon sa kanilang bangka, mas naging mapayapa na ang kanilang paglalakbay. Magandang mapagnilayan din natin. Kasama ba natin si Kristo? Nasa atin ba si Kristo? Sa simbahan, sa pamilya, sa anumang relasyon, nandyan ba si Kristo sa ating pumpiling? Amen?